Mga insan, magmekos-mekos tayo. Nagluto pala ako ng pansit bato na pinagmamalaki ng Bicol. Napakahirap maghanap ng pansit bato dito sa Pangasinan. Buti na lang talaga naka-order ako. Kaya agad-agad na nga ako nagluto ng pansit bato dito sa bahay namin. Pang merienda sa buong compound. O tara, samahan nyo akong imekos-mekos to. Let's G! Ngayong araw nga mga kagoy, pumunta muna nga ako ng palengke namin para bumili ng hipon. Dahil ipang sasahog natin ito sa pansit bato natin. Marami palang klaseng pagluluto ng pansit bato pag Bicol. Pero itong iluluto natin ay gagayahin lang naman natin ang pagluluto ng mga taga Bicol. Kaya ang ginawa ko na nga agad mga kagoy, after natin nilinisan yung ating hipon, inumpisahan ko na nga maggayak ng mga sibuyas at bawang. Dahil gagamitin natin ito sa panggisa. Alam niyo ba mga kagoy, yung pamilya ko nagustuhan nila talaga yung niluto kong pansit canton. Yung maraming seafood, gusto daw nilang maulit yun. Kaya sinabi ko ako nang bahala pero hindi pansit canton ang ating gagamitin. Para maiba naman pansit bato ang ating gagamitin. Kaya niready ko na yung mga gulay natin tulad itong tsatsaro. Ito pala yung pinakamahal na gulay ngayong araw na to. Apakamahal, 1/4, nasa 60 pesos. At nagbalat na rin pala ako ng carrots ko. At after nga natin mabalatan ito, saka naman natin itong hiniwa ng pahaba ng manipis. Para ka lang talaga nagluluto ng pansit dito. Alam niyo ba mga kagoy, itong gulay pala nabili kong repolyo, sa isang ganito nasa 70 pesos. Tiniis ko na rin pala yung presyo nito mga kagoy para lang masarap yung ating pansit bato. Ang paghihiwa ko lang pala dito ay maliliit. Pero medyo may kalakihan lang. Kaya mga insan, hindi na natin ito patatagalin. Inilabas ko na yung malaking talyasi natin. Kapag nagluluto pala ako ng pansit, ito ang ginagamit ko, malaking talyasi. Uy, sinabayan ko pa ng pagdadasal dyan. And after ko nga nailabas yung ating talyasi, agad ko na hinugasan yung mga gulay tulad natin. Ng repolyo, carrot, tsatsaro, at iba pang mga gulay na gagamitin natin sa pagluluto ng pansit bato. Naglagay na rin pala ako ng mantika dito. Bali, yung nagamit ko palang mantika dito mga kagoy, yung kahapon pa ng isa. Sayang rin, hindi nagagamit. Ang una pala natin iluluto mga kagoy, itong hipon. Titimplahan muna natin ito para kapag nilagay natin ito sa ibabaw ng pansit bato ay sobrang sarap ng kalalabasan ng ating iluluto. Bali pala itong hipon palang nabili natin ay medium size. Nasa 400 isang kilo. Nakikipag-discount nga ako mga kagoy. Kaso di ako pinagbigyan kaya ang ginawa ko na lang minekos-mekos ko na nga itong hipon. At kapag naluto na itong mga kagoy, saka naman natin ito titimplahan ng pampalasa tulad itong oyster sauce na hindi palaging nawawala kapag nagluluto tayo. Baka naman minekos-mekos na nga natin ito insan. Mga insan, imekos-mekos na natin yan. Haluin lang natin ang haluin. Tornado! Ay, tornado pala dapat yung sasabihin ko dyan. After mekos-mekos insan, tanggalin na natin. Siyempre, naluto na yon. Kaya tatanggalin na natin itong niluto nating hipon. Maya-maya ipang sasahog natin yan sa iluluto nating pansit bato. After nga natin magisa mga kagoy, naglagay na rin pala ako ng mantika. Igigisa na natin itong ating sibuyas at bawang. Haluin lang natin ito ng maigi hanggang maging okay itong ating sibuyas at bawang. Naglagay na rin tayo ng konting carrots. Igigisa lang din natin ito. After nga natin maigisa mga kagoy, naglagay na pala ako dito ng tubig natin. Pupunuin pala natin itong tubig natin. Pagkalagay natin ng tubig, saka naman tayo maglalagay dito ng toyo. Dato puti pa lang ilalagay natin dito. Tatansyahan lang natin mga kagoy ang paglalagay natin dito. At bali, hintayin pala natin itong kumulo. Mga 10 to 15 minutes siguro kukulo na rin to. At naglagay na rin pala ako dito ng konting pampalasa tulad ng paminta, asin, at konting magic. Sarap lang naman mga kagoy. At saka hinalo-halo ko muna nga ito para kumalat yung pampalasa. So ito na nga yung sinasabi ko mga kagoy, dahil napakahirap maghanap ng pansit bato dito sa Pangasinan, ay nag-order pa ako sa TikTok. Nung in-order ko to, nag-process ito ng 2 to 4 days. Nabili ko to sa 437 ata. Bali ang pansit bato pala, ang pansit niya pala ay sobrang liliit. Hindi masyadong matataba. Sa pagluluto pala ng pansit bato mga kagoy, dalawang klase lang naman ang pagluluto. Pwedeng may sabaw, pwedeng walang sabaw. Pero ang iluluto natin mga kagoy, pansit bato na hindi na sabawan. Baka magtaka yung pamilya ko. First time nilang makakita ng may pansit na may sabaw. Kaya nung kumulo na nga yung ating sabaw mga kagoy, saka naman na natin nilagay itong ating pansit bato. Ilalagay lang natin ito lahat hanggang mailagay na natin. After nga mailagay mga kagoy, dahan-dahan lang natin itulak tong ating pansit bato para maluto na rin siya agad. Kaya ang gagawin natin mga insan, mekos-mekos na natin yan. Ay nako, kapag ganito talagang merienda tuwing hapon, paldo ka na naman. Kung umabot ka pala sa video to, anong oras mo pala napanood ito para alam ko kung anong oras mo napapanood ang aking vlog, at paki-comment na rin kung taga saan ka para alam ko kung saan napadpad tong aking video. Nung unti-unti na nga naluluto yung pansit bato natin, saka naman natin nilagay yung mga gulay natin. Kung papansinin nyo, hindi ko to ginisa. Pag gumagawa kasi ako ng pansit, mas okay na nilalagay ko to sa ibabaw para kapag kinain medyo fresh pa. Yan lang naman yung gulay na gagamitin natin kapag gagamit ka ng pansit bato. Pero meron naman yung gumagawa ng pansit bato na walang gulay. Sa atin kasi mga kagoy, mas maganda kapag may gulay. Pagkalagay, imekos-mekos na natin iyan mga kainsan. Malapit na itong maluto. Mga 5 to 15 minutes luto na tong ating minulutong pansit bato. Nung naluto na nga mga kagoy, saka ko naman na nilagay yung mga hipon. Ito yung magiging toppings natin. Bukod sa hipon na pang toppings natin, meron pang isa. Siyempre kakailanganin rin natin ng putok-batok. Kaya bumili na rin ako ng taba-taba sa palengke. Dahil maglalagay tayo ng chicharong baboy na sarili nating
nating version mga kagoy. After ko na nga siya natimplahan, prinito ko na rin ito hanggang maging ganito na yung itsura niya. Mas masarap sa pansit bato kapag may mga sahog na ganito. Dapat kailangan overload talagang gagawin nating pang sahog. After naluto yung chicharong baboy, nilagay ko na nga yung ating chicharong baboy sa ibabaw ng ating pansit bato. Nakaw, pag ganitong mga merienda talagang mabubusog ka. Ay napakasarap mga kaagoy. Bali palang ginawa kong pansit bato ay tuyo, walang sabaw. Kasi yung pansit bato ng mga Bicol mga insan, meron pong may sabaw. At mga ilang minuto nga, ganito na ang itsura ng ating pansit bato mga kaagoy. Napakasarap. Talagang overload yung ginawa natin. Siyempre gusto kong mabusog lahat ng mga pamilya ko. O mga kaagoy, akin na plato nyo, medyo marami-rami itong niluto ko. Panalong-panalong ang merienda natin ngayong hapon na to. Ang sarap ng pagkakaluto natin mga kaagoy. Kaya ang gagawin natin mga insan, mekos-mekos na natin yan. Para yung mga sahog pumunta rin sa ilalim. Hay nako, talaga naman sarap. O sige na nga, maraming salamat sa panonood. Suggest kayo ng next na merienda iluluto natin. Gawin nating mas masarap yun. Agoy!